Nagsasanay ang grupo ng mga sundalo sa kampo, nang may biglang bumagsak na bola ng apoy mula sa langit. Magtago kayo. Hintayin nating mawala ang usok. Isang higanting dilaw na robot ang sumulpot sa harapan nila. Si Hornet ayon. Nakatunganga ang mga opisyal. Narinig ni Hornet ang papalapit na mga sundalo. Natakot silang dalawa kaya tumakas sila sa gubat. Nang makabawi na ang kanilang opisyal, agad siyang nagpadala ng mga sundalo para habulin sila. Di nagtagal ay naabutan nila si Hornet. Bigla na lamang itong nagbago, at naging isang jeep sa harap ng lahat. Dahil sa matinding pag-atake ng mga sundalo, si Hornet ay napilitang tumakas ng may pag-asa. Matapos umiwas sa isang putok ng baril. Isang 5 metrong espada ang iwinasiwas nito. Nagpuputol ng 2 malalaking puno, pansamantalang hinarangan ang mga sundalong humahabol. Ngunit hindi ito nakalayo. Muli na naman itong hinabol ng mga sundalo. Nagpa siyang tumalon sa lawa. Ngunit nabangga ito ng isang armored car at lumipad sa air. Mabilis na pinalibutan ito ng lahat ng sundalo. Nang mga sandaling iyon, nagsalita si Hornet. Pasensya na, pasensya na. Isang malaking pagkakaunawaan lang ito. Nagulat ang mga sundalo. Walang umaasang makapagsasalita ang halimaw na ito. Sinabi ni Hornet na wala itong balak saktan ang sinuman. Pero pagkasabi niya noon, isang warplane ang lumipad papalapit mula sa malayo. Akala ng commander, ito ay mga reinforcement na dumarating. Hindi nila inaasahan na ang hinihintay nila ay napakaraming missile. Sa isang iglap, nagliyab ang kalangitan. Maraming sundalong tao ang namatay. Lumalabas na ang mortal na kaaway ni Hornet ang dumating. Mabilis itong nag-transform. Nagpupumiglas kay Hornet. 2 baliw na robot na magkadikit at nagsusuntukan. Medyo napagod si Hornet dahil sa mga suntok nito. Napapailalim ito sa kalaban. Para mapabagsak si Hornet, malubhang sinira ng kalaban ang control system nito, at saka ito inihagis sa pader. Habang handa na nitong patayin si Hornet, ginamit ni Hornet ang lahat ng lakas para sa huling pag-atake. Huwag. Matagumpay na natalo ang kalaban. Ngunit pagkatapos nito, malubha na rin ang natamo nitong pinsala. May malubhang problema na ang sistema ng kontrol sa utak nito. Pagod na pagod, bumagsak ito sa pampang ng ilog. Gamit ang natitirang lakas, ipinagpalit ang sarili sa isang jeep. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. May isang babaeng nakakita nito sa palengke ng mga scrap. Sobrang nagustuhan niya ito. Binuksan niya agad ito at sumakay para subukan. Sobrang alikabok sa loob ng sasakyan. Pagkaabot mo pa lang ay maalikabok na. Pero hindi maitago ng babae ang kanyang excitement. Dahil wala siyang pera. Ito lang ang sasakyan na kaya niyang bilhin. Alam ng matandang lalaki na gusto ng dalaga ang sasakyang ito. Nag-alinlangan ng kaunti ang may-ari. Pero binigay pa rin niya ito sa kanya. Minaneho ng dalaga pa uwi ang lumang, maliit na sasakyan. Akala ng lahat ay nababaliw na siya. Pero hindi nila alam, magbabago na ang buhay ng dalaga simula ngayon. Nang gabing iyon, iniayos ng dalaga ang kanyang maliit na sasakyang kulay dilaw. Habang sumisilip sa ilalim ng sasakyan, may nakita siyang mga matang kumikislap. Dahil sa takot, tumakbo siya palayo. Ngunit natuklasan niyang hindi naman pala ito masama ang intensyon. Nahihiya pa nga itong nagtatago sa isang sulok. Parang isang nahihiyang estudyante. Nangahas siyang lumapit. Mag-ingat ka sa pagbati kay Hornet. Pero nakita ni Hornet ang wrench sa kamay ng babae. At mabilis na umatras dahil sa takot. Mabilis na tinago ng babae ang damit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipakita ang kanyang mabuting hangarin. Nakita ni Hornet ang ginawa ng babae. Kaya't siniksik niya ang mukha niya sa palad nito. Ang gandang kilos nito, sorpresahin at pahangain ang babae. Mula noon, nanatili na si Hornet doon, at nagsimula ang malalim na pagkakaibigan nila ng babae. Sa mismong sandaling iyon, may 2 pang robot na dumating sa Earth. Sila rin ang mga mortal na kaaway ni Hornet. Nakakita ng mga tao. Marahas silang nanakit at pumatay gamit ang baril. Walang pag-aalinlangang ginagawang isang pool ng dugo ang mga tao. Pagkatapos, sinundan nila ang lokasyon ni Hornet. Agad na naging 2 sasakyan. Sinimulan nilang habulin si Hornet. Ito siguro ang pinakatanga na robot sa buong mundo. Nakita nitong lumabas ang aso sa lungga ng aso. Pero ang lungga ng aso ay masikip. Itinulak lang nito ng kaunti. Sumara ang buong pinto sa sahig. Naisipan nitong lumabas ng sala. Handa nang matikman ang kaunting ginhawa ng buhay tao. Ngunit napakabigat ng katawan nito. Bahagyang gumalaw lang ay nabasag na ang mga gamit.
May nakita itong isang bote ng soft drinks sa mesa, kaya naman ay kinuha nito. Agad na nagkaroon ng butas ang lata. Nagsipagsabog ang tubig sa lahat ng dako. Isang hampas lang niya, bumagsak kaagad ang mesa. Natakot din ito at umatras. Nagulo ang mga gamit, nagkahalo-halo. Di nagtagal, nakakita ito ng isang telebisyon. Balak nitong umupo sa sofa at manood ng palabas. Hindi kinaya ng sofa ang bigat nito at gumuho. Tapos nakita nito ang isang coffee maker. Inilahad nito ang kamay para kunin ang tasa. Pinaikot ulit ang timer ng makina. Umaagos ang kape na parang talon. Tinakpan nito ng kamay, pero lalong lumakas ang pag-agos ng kape. Sa pagkawalang pag-asa, hinila nito ang buong coffee maker. Nahugot din nito ang plug. May natuklasan siya ng isang robot. Tinitigan nito ang lalagyan ng pagkain. Na-curious at sinundot ang daliri. Pag-uwi ng babae, ang nadatnan niyang tanawin ay halos ikagulat niya. Pero dahil sa takot na nakikita niya kay Hornet, hindi niya magawang magalit. Dinala na lang niya ito palayo sa pinangyarihan ng krimen. Maya-maya lang, isang babaeng may Hornet ang dumalo sa isang reunion, at pinagtawanan ng isang kaklase. Ang sasakyan mo ang lumana. Pabili ka na lang ng bago sa tatay mo. Umalis ang babae sa party na may lungkot sa mukha, pero lalo siyang nainis. Pagsapit ng gabi, siya at ang Hornet niya ay pumunta sa bahay ng babaeng yun para maghiganti. Kumuha si Hornet ng isang kahon ng mga itlog, at binasag iyon sa sasakyan ng kaibigan niya. At syempre, hindi niya nakalimutang sipain ito ng ilang beses. Ngunit ang ingay ay napakalakas, na nagising ang pamilya. Mabilis na bumalik sa pagiging sasakyan si Hornet, at tumakas kasama ang babae. Pero sa daan pa uwi, masyadong mabilis ang Hornet. Hinabol ito ng pulis. Para makaiwas sa pulis, automatiko itong bumilis. Parang kidlat ang pagliko-liko nito sa paikot-ikot na daan sa bundok. Nang makitang malapit ng maabutan ng pulis, sumusunod ito sa gilid ng bangin. Inilabas pa nga nito ang braso. Kumapit ka sa safety belt para mapanatili ang balance. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtakas na pawis, ang kasintahan ko ay natakot din sa huli. Pero patuloy pa rin ang paghahabol ng mga pulis. Pagkapasok sa tunnel, sa wakas ay nahabol din sila ng mga pulis. Biglang inihiga ni Hornet ang upuan. Para magtago, iniisip na parang ordinaryong sasakyan lang ito. Lumiliit ng lumiliit ang daan. Lalong hindi kapani-paniwala ang mga ginagawa ni Hornet. Kahit natapos na ang panganib na yon, isang mas malaking panganib ang papalapit sa kanila. Pauwi na si Hornet kasama ang kanyang kasintahan, nang harangan sila ng isang pulutong ng mga sundalo. Noong mga nakaraang araw pa, ang mga tauhan ni Hornet ay nakipagtulungan sa militar, at ang babaeng ito ay kakalabas lang ng sasakyan. Agad na sumugod ang mga sundalo para hulihin siya. Mabilis na nag-transform si Hornet. Itinapon niya ang ilang sundalo, at niyakap ng mahigpit ang babae. Habang tinatakasan ni Hornet ang babae, muli na namang lumitaw ang robot na eroplano. Hindi nila tayo tinututukan. Isang bala ng kanyon ang pinaputok nila sa Hornet. Mabilis na itinapon ni Hornet ang kaibigan niyang tinik. Samantala, habang sugatan si Hornet, nilabasan nila ito at tinanong kung nasaan si Optimus. Pero nakalimutan na ni Hornet. Wala na siyang maalala. Nang mga oras na yon, pinagbabaril ng mga sundalo ang siraulong Hornet gamit ang mga taser. Bumagsak ito sa lupa, nahaharap sa matinding sakit. Hindi na ito makalaban pa. Sinubukan siyang iligtas ng kasintahan niya. Ngunit pagkahawak niya rito, bigla na lamang itong nawalan ng malay dahil sa malakas na boltahe. At ganoon na nga, nahuli si Hornet ng dalawang kalaban. Ito marahil ang pinakamahalagang sandali sa buhay ni Hornet. Nasaktan siya, at nakabitin sa ere gamit ang kadena. Para malaman kung nasaan si Optimus, pinatay siya ng dalawang kalaban na ito. Habang handa nang tapusin si Hornet, hindi sinasadyang nabuksan ang larawan na iniwan ni Optimus noong 1996. Sinabi ni Optimus kay Hornet, "Dapat nating hanapan ng paraan para maprotektahan ang mundo." Malapit na silang dumating. Alam kong malapit na si Optimus. Labis na nagdiwang ang dalawang robot. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon para makuha silang lahat. Tapos sunugin na ang planetang ito. Doon lang napagtanto ng siyentipiko na sila ay nadaya ng dalawang mapanlinlang na robot. Nagmamadali siyang tinawagan ang kapitan ng pulis para sabihin ang totoo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay naging isang taong duguan na siya. Pagkatapos, binaril nila ulit si Hornet at nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay lumipad sila papunta sa isang malapit na tor ng signal at nakita ito ng kasintahan niya. Dali-daling lumabas para tingnan ang sugat ni Hornet. Nakakalungkot, napakalubha ng sugat ni Hornet. Parang patay na siya.
Ngunit hindi pa rin sumusuko ang babae. Nakakita siya ng isang hilera ng mga electric fence, kaya't nagpasya siyang kunin ang electric gun, at paulit-ulit na pinaputukan si Hornet. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nangyari ang huling himala. Nakaupo na si Hornet. Hindi lang iyon, naayos na rin ang memory card sa loob ni Hornet. Sa oras na yon, dumating ang commander kasama ang isang grupo ng mga sundalo, na may galit na mga mukha, napilitang buksan ng bantay ang gate. Nakita ko lang si Hornet, agad na nagpaputok ng walang habas. Hindi kinaya ni Hornet. Isang robot ang nakakita sa babae. Tumakas ka, maghanap ka ng matatabuan. Isang robot ang nakakita sa babae. Isang robot iyan nakakita na babae. Isang robot ang nakakita sa babae. Nakita niyang malapit ng mapuksa ang mga sundalo. Dali-daling lumapit ang dalaga para pigilan. Nakita niyang agad na kumalma ang kaibigang si Hornet. Alam nitong may mas mahalagang bagay pa. Ang pigilan ang dalawang robot na yon, kaya naman nag-transform ito bilang isang sasakyan, at isinakay ang kaibigan para habulin ang mga kalaban. Pagkatapos noon, natagpuan nila ang signal tower. May lalaking yon ay nag-e-install ng transmitter sa Thor. Ang susunod na labanan ay magiging mahirap. Ayaw niyang masaktan ang kasintahan niya, kaya inilagay niya ito sa isang kahong bakal sa tabi. Matapos siyang maayos, Men Mermush, Ren, sugurin sila, at sinubukang pabagsakin ang toreng ito. Ang isa sa kanila ay tumalon, nakikipaglaban kay Hornet. Habang naglalaban sila ng patas, ang babae ay sumali rin para tumulong. Hindi niya alintana ang panganib. Umakyat siya sa Thor ng signal. Nang mga oras na yon, ang kanilang superior ay nagpadala na rin ng isang jet fighter. Atakehin ang mga robot sa Thor ng signal. Ngunit napakadelikado nila. Kaya nilang gumanti gamit lang ang isang bala. Buti na lang si Hornet. Hawakan mong mahigpit ang eroplano. Nakakuha na ang bagong opisyal ng isang buhay. Atakehin ka na sana nito, nang barilin ito ni Hornet. Para bigyan ka ng oras, kasintahan ko. Maya-maya lang. Matagumpay na naputol ng dalaga ang signal jammer. Lubos na sinira ang plano ng dalawang masasamang robot. Samantalang si Hornet naman ay nakabasag ng isa. Lumubog sa kailaliman ng karagatan kasama ang kalaban. Panghuli, ang desperadang dalaga ay tumalon sa dagat. Para mayahon si Hornet. Nang kumalma na ang lahat, naghiwalay si Hornet at ang kasintahan niya. Pagkatapos ay naging isang panibagong sports car. Sumunod kay Optimus umalis.